Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Sa araw na ito, ating alamin kung paano nakatulong sa kanilang proyekto ang Department of Science and Technology. Ito ang kwentong SNT. Sa araw na ito, isa na ang proyekto ang tatalakayin sa ilalim ng Startup Grant Fund Program, powering startups to thrive in the next normal ng DOST PSURD na nag-aalok na mas pinabilis at mapagkakatiwala ang pagproseso ng mga dokumento. Tama ka, Onin, dahil sa araw na ito, pag-uusapan natin ang enhancement of prototype of the TWALA Electronic Signature Software as a Service Platform and Self-Sovereign Digital ID. At kasama natin sa ating programa sina Engineer Jeffrey Reyes, Project Leader, Co-Founder and CEO of TWALA, at si Attorney Third Bagro, Co-Founder and General Counsel of TWALA. Magandang agham sa inyo. Magandang hapon. Magandang agham, Sec at Sir Onin. Yes. Magandang hapon, Sec, Onin. Maraming salamat for having us here this afternoon. Thank you for coming. Una sa lahat, ano ba itong TWALA? So, Sec, si TWALA ay isang legal tech startup. No? So we provide secure, legally binding, and verifiable digital signatures, digital identity, at intelligent document solutions sa mga organisasyon. So pwedeng businesses or pwedeng government agencies din. So talagang maganda yung pangalan ng inyong company, dapat magtiwala. Tama. Sa makabagong teknolohiya. Yes, Sec. So yun po yung pinoprovide namin, kaya siya tiwala. We are a digital trust service company. Kaya siya tiwala. So nagbulat talaga yung sa salitang tiwala? Yes po. So trust services po yung pinoprovide namin. Tama po yun. Pinoy na Pinoy. Tama po. Tungkol saan po ba itong project na enhancement of prototype of the TWALA Blockchain Powered Document Management System, Electronic Signature Software as a Service Platform, and Self-Sovereign Digital ID? Naku, medyo mahaba-haba. Baka pwede nang tagulugin yun. Mahaba-haba nga po. So, Sec, Sir Onin, so si TWALA po ay isang project na sinuportahan ng DOST Startup Grant Fund Program under ng PSURD. So, ang layunin po ng project namin ay ma-enhance pa yung prototype na nagawa namin. So, ang initial prototype po namin, isang platform po siya wherein businesses, government agencies can digitize their workflows and processes na paper-based. So from doing all your documents, signatures on paper, ngayon po digital na lahat. So pwede po kaming gamitin na platform directly or pwede po kaming integrate sa ibang mga applications. Paano yung kailangan pa ng notaryo? Magandang question po yan, Sir Onin. No? So, sa ngayon po, wala pang available na electronic notarization. No? Though, permitted siya ayon sa E-Commerce Act na pwedeng magkaroon ng electronic notarization pero kailangan munang maglabas ng rules ang Supreme Court. So, good news. So, ang Supreme Court po ay gumagawa na po ng paraan. No? I believe may draft na ng electronic notarization at isa po ang TWALA sa tinap ng Supreme Court para po i-build yung framework ng electronic notarization. Napakagandang balita niyan kasi bawas pamasahe pagpunta sa Tama po, sir. Mga abogado. Pero ang isang technology na ginagamit nyo ay blockchain. Ano ba ang blockchain para sa kalaman ng mga listeners natin at viewers? Itatry ko pong explain siya sa layman's term, no? Kasi may very technical yung technology. So, ang blockchain po, imagine po natin siya, isa siyang electronic ledger, logbook or notebook, no, wherein yung mga transactions po ay nire-record sa maraming computers, no, in a way that it would be very difficult to change or cheat. No? So once ang isang transaction po ay na-record sa blockchain, ay panghabang buhay na po siya doon. No? At lahat po ay nakakakita. So it's transparent at ma-establish natin yung transparency and trust. No? Sa kaso po ni TWALA, ang nire-record po natin yung transaction ng mga dokumento. No? Disclaimer lang po, hindi po namin nire-record yung mga actual na document sa isang public blockchain, kundi po yung mga fingerprint lang ng document. No, so isa siyang mathematical computation powered by the cryptographic technology science, no, para masigurado po na yung transaction ay authentic at hindi po peke yung dokumento na hawak niyo or pinirmahan niyo. Siguro, engineer, blockchain. Isipin mo na ano yung block at bakit chain, kasi ibig sabihin ng block, meron kang nilalagay na mga datos dyan o mga
kung ano man yung mga marker mo dyan, at yung chain ay dugtong na informasyon para hindi mo maluloko ang gumagamit nito kasi marami kang babaguhin, mahirapan ka. Ano ba talaga? Tama, Sec, no? Siguro, Sec, para siyang kapag pumasok ka sa isang building, maglalag ka sa logbook, security guard. Isipin natin na merong sa pagsulat mo ng pangalan mo tsaka nung details mo dun sa entry book na yon, na nagagawa mo din yon sa 100 na iba pang logbook at the same time. Ibig sabihin, na-record na yung entry mo doon sa isang logbook, pero hindi lang doon sa logbook na yon, kundi sa marami pang iba. At dahil doon, kung gusto mong baguhin yung entry na yon ng pagpasok mo, kailangan mong baguhin lahat. Mahirap yun. At napakahirap gawin nun. Yan. Ibig sabihin, ang blockchain technology ay secure na pamamaraan upang makapag-transact tayo ng business. Actually, maraming application dyan eh. Yes, sir. Una ko nga, sir, narinig yung blockchain na yan dun sa mga mahilig sa cryptocurrency. Hindi ho ba? At mukhang hindi lang pala sa cryptocurrency, higit na mapakinabangan na mabuti ang blockchain. Tama po, no? Maraming pong aplikasyon ng blockchain. So, ang blockchain technology po ay gumagamit ng cryptographic technology, no? So, the cryptocurrency use case is just one of the many use cases. Yes. So, katunayan nga po, yung nag-imbento ng blockchain, no? 9 years before na maimbento ang Bitcoin, no, ang unang-unang use case na ginawa nila ay document timestamping. So 1991, no? Sino nga yun, sir? Si Stuart Haber, yung naka-invento. Yung parang kumbaga father ng blockchain. Ng blockchain technology. May isa pa siyang kasama, hindi ko lang maalala yung name. pero dalawa sila naka-invento ng okay blockchain. lang yun. Mahirap din matandaan. Oo nga, sir. StoreNet. Okay. That's the name. Haber and StoreNet. So, mga cryptographers po sila. Alright. Pero ano yung benepisyo ng paggamit ng electronic signature kumpara dun sa traditional na physical signatures? Hindi ka nagagamit ng tinta. Anyway, maliban doon. Kasama na, syempre pangunahin dyan yung makakatipid ka sa paggamit ng papel. Yes, sir. Kasi kapag pumirma ka, pag nag-print ka ng isang dokumento, hindi naman yan isang beses mo lang ipiprint eh. Pangalagaan ng environment. Kadalasan, paulit-ulit yan, nagkakamali, nire-reprint. So, yun yung isa. Yung pangalawa, yung oras na ginagamit ng mga tao para mag-antayan sa pagpirma. Kasi usually, ang isang dokumento, pinipirmahan yan, hindi lang isang tao, marami. Lalo na kung iba-ibang departamento pa, tatravel pa yun. Yes, napakalaking bagay ng oras na natitipid. Pangatlo, yung gasolina. Kasi tinatransport mo rin yung dokumento from one place to the other. Malaki rin yung natitipid nun. And pang-apat, efficiency. So kapag mas efficient ang inyong work process, mas nakakatipid din sa operasyon ng inyong business at ng gobyerno. Okay. Ngayon, siyempre, maraming makabagong teknolohiya, kaya lang minsan hindi nakakasabay yung ibang mga grupo o opisina. Hindi ba mas maging authentic ang isang dokumento kung wet signature ang gagamitin versus this? Actually, Sec, mula pa nung year 2000 na naipasa yung e-commerce law, sabi sa batas, magkaparehas or functionally equivalent ang isang dokumentong pinirmahan gamit ang ink and paper sa isang dokumento na digitally signed. Tama. Kaya sa lahat ng ang legal framework ko ng Pilipinas, lahat ng dokumento except yung mga kailangan inotarize. Pero baka masolusyonan na rin yan. Yes. So as soon as na mai-release ng Supreme Court yung rules on e-notarization, finally after 25 years, makukumpleto na po yung digitalization framework ng ating legal system. Napakaganda. Siyempre, kaya ko nabanggit kanina, dapat magkasabay ang iba't ibang mga partner and organizations na involved sa process. Tama po siya. Otherwise, sayang. At saka sir, nabanggit po nila na year 2000 pa, meron ng batas para dito. Naalala ko lang, sir, nung time na yan, panahon ni Secretary Orly Mercado ng Department of National Defense, isa sa mga tagapagsulong ng e-commerce. Pero inabot pa ng mahigit 2 dekada po bago na talagang meron ng pruweba ng kanyang pagsuporta rito. Yung pandemic din ho ang nag-accelerate. Kagaya ho ng digital wallets na talagang nag-accelerate sa buong Pilipinas dahil nung pandemya, yung paggamit ho ng digital signatures, na-realize din ng karamihan na, okay, pwede naman pala tayong pumirma
kung kahit nasaan tayo ng safe, secure at tamper-proof. Tama. At attorney, may mga batas ba't regulasyon na may kaugnayan sa paggamit ng electronic signature? Yes, marami na actually. Mula nung pinasa yung e-commerce law, nagkaroon ng iba't ibang implementing rules and regulations ang Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, kasama din ang ICT. Wala pang DICT noon, pero yung ICT office kasama rin doon. Ang Supreme Court, nag-release din sila ng Supreme Court Rules on Electronic Evidence na ginagaranti sa na kapag prinesenta sa korte ang isang digitally signed na document, tatanggapin ito ng hukuman. Marami din ang Commission on Audit nitong 2021, nag-release din sila ng circular kung saan sinasabi ang pamamaraan kung paano gagamitin ang digital signature sa mga dokumento ng gobyerno. Kung may batas, walang butas sa proseso, paano masusuri ang legal validity ng isang electronic signature sa hukuman o sa legal na kasunduan? Magandang tanong po yan, Sec. Actually, ang e-commerce law ay nag-set ng isang standard kung saan ang electronic signature ay kailangan ini-ensure na ang pumirma ay siya mismo yung nagpumirma ng dokumento na yon, at may paraan din yung mga parties para ma-verify o ma-verify na ang pirma na yon ay authentic. At magagawa yon, ang tiwala ay, of course, we are a Filipino company. We made sure na nagko-comply ang tiwala services sa electronic evidence rules ng Supreme Court at sa e-commerce law, particularly yung Section 8. Yeah. Alright. May mga nag-avail na ba ng services ng tiwala, lalo na sabi nyo nga, first of its kind sa Philippine market? So far po, merong around 300 plus companies po na gumagamit ng tiwala. So meron po kaming mga kliyente from the banking sector, mga rural banks, sa cooperative sector, merong mga law firms, mga e-commerce businesses, merong BPOs, merong mga government agents, small government agencies, no, na nag-start gumamit, at mga MSMEs, no, na gumagamit ng tiwala. So far, maganda po yung response, no, ng target market ni tiwala, no. We are starting to get inquiries from big banks, no, sa mga conglomerates, no, nag-start na rin. Government agencies, mga malalaking government agencies, no. At ang DOST po, maraming small agencies na gumagamit din po ng tiwala. Meron kaming mga small projects, no, na funded din ng DOST, no, na gumagamit po ng technology ni tiwala. Mabuti naman, marami nang may tiwala sa inyo, at lalo na yung mga agencies ng DOST. Pero ano ba ang kahalagahan na magamit ito ng gobyerno? Itong ganitong uri ng teknolohiya? So siguro number one, no, gaya po na sinabi ni Attorney Third kanina, it will help the government to be more efficient. No, so part po ng agenda ng administrasyon na i-digitalize, no, yung serbisyo publiko. So matutulungan po niyan ng tiwala, no, ng technology namin paano po isakatuparan po yung agenda po na yon. Number two, makakatipid po, no, ng pera, ng salapi ang gobyerno kapag ginamit po yung technology. Unang-una, yung papel pa lang na ginagamit. So we were told na yung mga kontrata daw ay 7 times piniprint. Ako napapagod ako sa dami ng So sobrang daming piniprint, no? Oo. Saka bawat pahina. Bawat pahina, pipirmahan, di ba? Plus, gagastos din po tayo sa, minsan ini-scan pa siya, Yes. tapos may storage pa, so gagastos din po kayo sa storage ng mga documents. Minsan, kailangan pa siyang ipa-courier, no, ipapanotaryo mo pa, tapos yung time, no, na sinisave. Yeah, time. No, sa data po ni tiwala, no, meron kaming mga client na it will take them 7 to 14 days to close a signing cycle ng dokumento. Pero sa tiwala po now, karamihan po ng mga kliyente namin can complete the signing cycle in just 40 minutes. Kaya sa mga kapwa ko government organization, magtwala na kayo sa twala. And Sec, actually, if I may share, ako galing din ng gobyerno. So 13 years so ako nag-serve sa government. Actually, nung start namin yung tiwala, idea pa lang yun, nasa government ako noon. And yung insight namin noon, Sec and Onin, was... Dahil sa government. Dahil, yes, kasi ang daming parang government, laging sinasabi natin, we have to digitalize processes. Pero hindi nakikita yung final product of
a government transaction, which is isang papel na kailangan Legal. mo pirmahan The o legal kailangan document. i-notarize. Yes. At kung hindi nagagawa yung final product na yon in a way na mura siya, secure siya, at malalaman mo kung napeke ba siya o hindi magtatagumpay ang kahit na anong digitalization project sa government. And with Tiwala, ang tingin namin ay nagawa namin yung solusyon na yon. Pero yung mga storage ng mga final documents na yan would lie in the agencies o meron din kayo? Sa amin, pwede pong mamili yung agencies kung anong gusto nilang setup. So, pero meron pong cloud first policy yung government ngayon. Okay. So, nakastore po siya sa secured cloud. No? At sinisigurado po ni Tiwala na safe at secure yung mga documents na yon. No? So, nagkakonduct po kami ng regular na information security, vulnerability assessment and penetration testing to make sure na secure yung mga data ng mga kliyente namin. Part ng service nyo yun? Part po ng service That's very namin yun. nice kasi yun yung kahinaan ng karamihan ng government organization. Alright. Gaano katagal ang pagproseso gamit ang Tiwala kumpara sa traditional na paraan? Ilang oras ba natitipid? Halimbawa, mag-aasikaso ako ng housing loan. Gaano katagal mag-aasikaso nitong... Actually, recently po, nag-sign kami ng partnership sa isang malaking organisasyon ng nagpo-process ng mga real estate, no? Mga real estate developers po sila. Sinabi nila sa amin na it would take around 150 plus documents to complete one real estate transactions. No, may study po, global study, na kapag gumamit ka ng electronic signatures, you can save up to 30 to 50% ng time, no, para mapaigsi yung proseso. So imagine po natin yung 150 documents na yon na around 6 months yung nagiging proseso up to a year, no, mas mapapaigsi po natin siya. Alright. Galing. Gaano ba, attorney, ka-epektibo kung lilipat tayo from paper-based to online document processes? Lalo na sa mga legal transactions kasi may experience ka naman, both in government and private. Malaking bagay ho, Sec. Actually, in fact, ang DICT, alam ko, nagkaroon sila ng study tour sa Estonia. At yung Estonia, actually, sila yung isa sa mga pioneer na bansa sa paggamit ng blockchain for digital government. At nabanggit doon na for just using electronic signatures for transactions, nakapag-save ng 10 araw worth of man hours sa isang Every year. taon. Just for one person using a digital signature. So you Very can just nice. imagine how much the savings would be. Imagine mo, just because you use a signing solution, meron kang 10 leave. Kumbaga parang pwede ka nang mag-leave ng Pwede ka 10 mag-leave, araw. tama. Dahil lang gumamit ka ng digital signature. Mas secure bang e-signature kaysa biometrics? Yung siguro Baka magkaiba gamit. Or magkaiba? magkaiba sila. Yung biometrics is something that you can use to enhance your digital signature. Mm. Pero mas secure ba yung digital signature sa wet signature? Yes. Kasi sa totoo lang, lalo na kapag blockchain-based yan, ang blockchain talaga immutable eh. Yun yung ano niya eh. Hindi mo siya pwedeng lokohin. Obrahin. O hindi mo pwedeng burahin. As opposed to wet signature. Halimbawa, pumirma ka ng cheque, tapos prinesenta mo yan sa teller, sa bank teller. Yung teller, sisipatin niya yan, hahawakan niya, ikukumpara niya dun sa signature on record. Pero, sa totoo lang, merong human element na pwedeng magkamali. In fact, personal experience ng isa kong kaibigan na bank teller siya, they're being charged for the amount of these checks kasi merong nag-forge. Okay. Pero kung digitally signed yung checks na yan, wala na yung ganong element. Hindi mo na kailangan i-forensic, 'di ba? I-forensic analysis pa yung check. Kasi i-upload mo lang yung digital check, lalabas na right there and then if it's authentic or not. So, meron pong mathematical way to prove authenticity of your document. So, hindi po natin pwedeng dayain yung mathematics na Yes. using complex mathematical computation. No? Cryptography po Pero yung may ginagamit. naisip nga ako baka panibagong negosyo. Ano, sir? Mahirap yung teller, bakit hindi na lang machine learning and AI yung pag-verify ng signature? Tama. So Tama may po. mga tendencies naman yan. Anyway, Well, actually, sir, ako nga, sarili kong pirma, kino-question ko pa eh. Kasi, tumanda na tayo, kaya Isip ko, nagbabago. tumatanda na nga, kaya nalilimutan ko yung mga Yes. pagpirma ko. Anyway, magkapatuloy po tayo mga kaibigan sa ating mong talakayaan. Magkabalik po ang Radyo Sensya sa DOST Konektado Ka. Ilan mo na paalala?
Sa pagbabalita. Tamang impormasyon. Ang inyong makukuha. Patuloy ang pagpapalakas ng Bureau of Soils and Water Management. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na maging no-bully zone. Tatayo ng housing development sa Camp Abu Bakar. Totoong balita. Sa gitna ng bawat kaganapan. Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Dedicated din niya ang NTF-ELCAC na isulong ang Tagumpay na naisilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Kasama pa rin natin sa ating programa sina Engineer Jeffrey Reyes, Project Leader, Co-Founder and CEO of TWALA, at si Attorney Third Bagro, Co-Founder and General Counsel ng TWALA. Secretary. Paano ba nakatulong ang DOST sa TWALA? Marami pong naitulong ang DOST sa TWALA. No? So, nung panahon po na nag-start kami, no, alam po natin sa Pilipinas, no, risk-averse ang mga negosyo. No? So, kailangan maging credible ka muna bago ka nila kunin. So, yung tulong po ng Startup Grant Fund program sa amin, una-una nabigyan kami ng credibility. No, na pumasa kami doon sa napaka-strictong criteria ng DOST para mapondohan. So malaking credibility po yun. Pangalawa po, syempre yung financial aspect. No? So naka-receive po kami ng around 4.6 million peso grant from the UST. DOST side? Yes. Oh, mataas na yun. Ha? Sobrang malaki pong tulong sa amin yun para ma-improve po namin, especially yung security nung technology namin at makapag-develop ng maraming features. No? Pangatlo po, nagkaroon po kami ng malawak na koneksyon, hindi lang po sa government, no, pati sa business side, no. Dahil napakarami pong mga events na sinama po kami ng DOST para ma-expose kami. So marami po kami nakilalang mga kliyente, even investors, no, na nakita kami sa mga event na to ng DOST. So malawak po yung naging papel ng DOST program, no, sa kung ano man po si TWALA now. Alright. Hindi ba kinahirapan, sir, sa pag-apply ng assistance po? Magsabi ko yung totoo. Well, mahirap siya, no? Yes, sir. Pero mahirap siya kasi una-una pera ng taong bayan, so naintindihan namin, at siguro yung mindset din, no? Scientist kasi itong mga kausap namin, so very research-oriented yung application. Yeah. So as a matter of fact, para kaming nagde-defend ng thesis nung nag-apply kami. Literal po, no? Mga professor yung mga nasa panel. Tama. From experts from the academe, sa industry, sa government, may legal. So, mahaba-habang time yung ginugol namin to defend it, no? So, parang literal na R&D thesis, no? Yung nangyari. Kasi so, improvement pa ng product nyo. Yes po. So, mahirap pero kaya naman, kinaya. Worth it. Nabanggit nyo na yung financial na tulong ng DOST pag magbibigyan ng credibility kasi kayo napuntuhan at pagbitbit sa inyo sa ibang networking activity. Pero maliban doon, meron pa ba na itulong? Actually, nagkaroon din ng actually sa pag-adopt ng some of the agencies. Actually, maganda nga yan. Kumbaga parang naging referrer. Nagre-refer ang DOST P-Shard sa ibang mga kapwa niya ahensya ng DOST. At ngayon marami ng mga usapan in various stages of development with the different agencies. Natanong ako dyan dahil yung ibang mga agencies ay ginagamit na yung inyong application. May dalawang perspektibo kasi minsan eh. Yung ibang malaki-laki ang IT group, gusto na sila mag-develop ng kanila. Yung ang iba naman, kung meron nang na-develop, i-adapt na natin. So, ano bang masasabi nyo? Kasi
natutuwa ako at marami nang gumagamit ng inyong application. Yun, Sec, no? Ang maganda po sa Tuwala, no? Meron kaming API services. Okay. So kung gustong mag-develop ng isang... Ibanggitin mo yung API. API isang Application Programming Interface. Okay. So kung meron po kayong sarili nyong applications na gustong i-build or may na-build na kayo at gusto nyong integrate yung signing solution within your own applications, madali po. Okay. Hindi kalaban. Hindi po kalaban, kakampi. Okay. Ayan. Alright. Anyway, Secretary, kasama po sila sa 2024 Echelon Top 100 Startups. Wow. At this point in time... Magkano kaya pag nasa top 100 magkano kita? Huwag na natin tanongin. Pero ibig sabihin, maganda ang kita. Maganda, sir. Okay. At this point in time, sir, nagpahayag na ng panitiwala ang ARTA or Anti-Red Tape Authority sa Tuwala, kaugnay po ng digital signature and digital identity na sinusuportahan po ng DOST at ng DOST Startup Grant Fund. Ayan. Yeah, malaking tulong talaga yung minsan natutulungan ng DOST. Mas preferred nila yung produkto. Yes, sir. Kasi nakapasa sa masusing unang-una at panel for evaluation, and of course pagtapos nila magpa-present pa sila, i-evaluate pa rin sila Tama. Anyway, ito po yung tanong mula kay Irene Alice. Is there a fingerprint that can be used to track digitally signed documents to ensure that the signature is authentic? Yeah. So, yung term po na fingerprint, no, parang ginagamit din siya. So, parang ang ginagamit po namin is yung mga hashes ng mga documents. So, parang yung PDF file mo, kino-convert namin siya into a string of numbers and letters, no, using hashing algorithm. No, parang yun yung magiging fingerprint ng document mo. So, no two different documents will have same hashes. So, in a way, fingerprint siya. Hindi ba hashtag yan? Pwede po. Alam na ni Sec yung hashtag. So, yun po. So, yung hashes po na yun po yung nire-record natin sa blockchain. Yeah. Alright. Apo. Ano naman yung mga potensyal na issue maaaring makaharap sa paggamit po ng blockchain-powered document management system? Marami ka mahuhuli kung sa may nagpipeke. Issue yun. No comment po sa part na yan. So siguro po mga challenges, no. Ang unang actually challenge po namin, sabi nga namin ni Attorney Third, no, sa team namin, ang problema po ni Tuwala ay hindi technology problem, but social shaping problem. It's the adoption. It's the adoption. So culture natin yung papel, yung pagpirma sa papel, may signing ceremony pa nga tayo, di ba? Yung mga diploma natin nakakabit sa wall natin. So how will we convince people, no, na to digitally sign their documents, na hindi nila nakikita yung document, no, sa cellphone lang nila, maybe sa computer, no? So yun po yung isa sa major challenges, no, na kasi yung concept ng to see is to believe nasa utak ng marami yan. Tama po. But I think if we all do this, yung system will be further improved at may mga protections na mangyayari. Sa kasi kapag tama yung to see is to believe, kailangan nilang maranasan, ma-experience para makita nila na pwede ganun pala ang para magkaroon benepisyo. Sila ng tuwala. Ganun din eh. Parang yun sa digital wallets lang din yan. Siguro na nung na-realize sila na okay, pwede palang magpapalitan lang tayo ng ng number pwede nang ma-transfer yung pera sa akin. Ganun din siya. So I think ang tingin namin, it's an education socialization project, and malaking bagay second onin yung buy-in mula sa pinakataas ng mga organization. Yeah. May chance ba magkamali sa dito, at kung may chance, paano ba mareremedyohan to? O wala kayo nakikitang magkakaroon ng discrepancy sa dokumento? Kasi exact science siya, no? So unless na yung siya, preparedness mismo, yung pag-prepare ng dokumento will be the problem, right? Yun po yung problem. Okay. No? Kasi so not the signing, of not course. the signing, yes po. Alright. Ano po nga siyang ginagamit po ninyo? Ano ba ang pinaka-recommended? Well, we're using SHA-256, so tama yung sinabi. Ano ba yan? So, siya, hindi ko po maalala yung exact na SHA, no? Yes. Mga names yun nung mga... So, it's a hashing algorithm, no? So, bank-grade encryption technology.
wherein yung isang plain data ay kino-convert mo into something na hindi ma-decipher basta-basta. Parang ano yan magpapadala ka ng mensahe ng gera o mga mo yun, encrypt mo pa. I-encrypt mo siya. Yes. Para hindi maintindihan. Alright, nako. Para safe yung document. Sa palagi ko, sir, mga bata kasi naiintindihan na po yan pero nilipasan na yata ako. Hindi. Kaya may mga pag-asa pa rin para matutunan. Marami pa ba kayong mga future plans para sa inyong company na Tuwala? O may bago bang programa kayong nais ilunsad? Sec, we are slowly transitioning to be a full document intelligence platform. So we are actively integrating artificial intelligence sa technology namin. So we are now powered by AI and secured by blockchain. So ang focus po namin is intelligent document processing. So imagine po sa government, hindi na manually kang magpo-process ng document, kayang i-analyze ng AI yung data na nandun sa document mo, kaya niyang mag-decide on it, kaya niyang mag-extract ng data, kaya niyang mag-summarize ng data, mag-parse ng data, and many other AI use cases na focus sa document processing. Kayo na mismo, parang nagsa-subcontract din kayo for the AI. Kayo na mismo? Gumagamit po kami ng mga established na mga models na meron rin. na. Okay. Actually, we are partnered with Google. So we are part of the Google Startup Program na pinayagan nila kaming gamitin yung mga AI models nila. Na ang ginagamit naman namin sa document processing na use cases. That's good. Alright. Baka may huling mensahe pa kayo, engineer, para sa DOST at sa ating mga taga-subaybay. So sa DOST po, unang-una, we are very grateful sa tulong po na binigay ng DOST sa amin. At actually, marami pa daw parating na tulong So, Sec, baka naman. Kinakabahan ako sa tanong na ganyan. Pero okay lang. Mas maganda nga yung paano matutulungan. Ayan. So, yun, thank you po sa mga tulong. Also sa mga startups din, sa mga innovators, sa mga engineers na nakikinig, meron pong programa yung gobyerno, ang DOST, na pwede po kayong tulungan, na ma-develop yung technology nyo, at hindi lang ma-develop yung technology, but maibenta yung technology, ma-commercialize yung technology nyo sa market. Okay, maraming salamat, Engineer Jeffrey Reyes, Project Leader, Co-founder and CEO ng Tuwala, at si Attorney Third Bagro, Co-founder and General Counsel of Tuwala. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Sec, sa pagtiwala. Sa Tuwala, tayo yung magtiwala. Ayan. Maraming salamat.